Kapag tumatanda ang tao, ay mas napapahalagahan natin ang bawat panahon. Lalong-lalo na kapag pinag-usapan natin ang paglipas ng mga araw at mga oras. Kuminsan kapag bata ka, yung time ay taken for granted. Kasi nasa isip natin na mahaba ang panahon. Pero kung natusin, sa mundong gagalawan natin dito, sabi nga ay maiksi ang panahon. Bagang kataon na kung saan ay pinaalala sa atin ang pumay kapala, kaya nga ang hamon niya sa atin ay rin, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Magamit natin ang panahon na ito na higit natin mapakinabangan. At isa na kung saan ay pinaalala sa atin na rin, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Anong gagawin natin? Sana po makita natin yung ulit. Yung instead na tayo matakot ay ulit. Sana tayo ay palaging magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Hindi huwag tayong matakot sapagkat darating ang kamatayan. Wala namang nakaligtas sa kamatayan sa daigdig na ito. Pero nawa magpasalamat tayo sa bawat hininga na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sabi nga, kapag tumanda kayo, mas higit natin na papahalagahan yung ating mga hininga kaysa nung tayo ay bata. Kaya bahagi yun na kung saan ay yun ang higit nating pagtuunan ng pansin. Magkaroon tayo na pusong palaging handang magpasalamat sa mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. At ito na rin yung biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Panginoon. At sa marami pang mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kung doon ay napakarami. Kaya lang sabi nga natin, hindi ko minsan natin nakikita. Bakit? Hinahayaan natin na tayo ay pamayanihan ng takot. At kuminsan ang daigdig na ginagalawan natin ang namamayani ay takot. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit sa daigdig na ito, palagi takutan. Takutan ang dapat. Ay bahagi yun ay pinaalala sa amin ng may kapal. Huwag kayong matakot. Ano yung, kaya nga isa sa pa-antidote para huwag matakot ay isang paalala na kung saan sana tayo ay palalimin ng ating pananalig kay Jesus na hindi po ay kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus na baguhin tayo lalong-lalo saan magkaroon tayo ng pusong handang magpasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos, sa biyaya ng mga ilang mga biyaya na ipinagkakaloob kasi tayo buhay sa daigdig na ito, sa biyaya ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi nais na ituro sa atin ng Diyos ang tamang landas para huwag tayong magkasala. Kasi ang trabaho ng magkasala yun pahirapan tayo. At higit sa lahat, yung magpasalamat tayo sa dulot ng pagliligtas ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yun yung isang biyaya na kuminsan hindi natin na napapansin kasi medyo remote. Yun pa ay tsaka lang natin pag-iisipan kapag pagdating na ng kamatayan. Pero kahit na hindi pa dumarating ng kamatay, ipinagkaloob na sa atin ng Diyos. Ipinagkaloob na sa atin yun yung buhay na walang hanggan. Kaya nga
sinasabi ko sa mga binibinyagan, no? Na isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, ba't ka nagpapakabuti? No? Ba't ka umiiwas sa masama? No? Gawain kasi ito. Gawain ito ng tagalangin ang gumawa ng mabuti. No? Hindi ka pumunta sa langit sapagkat ikaw ay mabuti. No? Ikaw ay tagalangin, kaya ka gumagawa ng mabuti. Magkaiba mo yun. No? Bahagi mo yun. Yung pagpapakabuti mo ay at ang pag-iwas mo sa masama ay isang pagkilos. Bakit? Tagalangin ka. No? Tagalangin ka. At yun ang nais natin na nawa makamit in-install. No? Na pinagtitiwalaan natin na alin, ipinagkaloob sa Kanya noong siya ay bininyagan. At ipinagkaloob sa atin lahat bilang mga binyagan. Na tayo ay maging kabahagi niya sa biyaya ng buhay na walang hanggan. Kaya kung susin, walang lugar dapat ng takot. Kung naiintindihan natin yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Kaya ito po nawa ang higit natin kilalanin. Bagaman tayo nalulungkot sa pagkawala in-store sa piling natin. No? Bahagi yun na kung saan ay mapuno tayo ng lakas ng kalooban at lalim ng pananampalataya. Magpasalamat sa panahon na inilagay ni Nestor na naging kabahagi ng inyong buhay. Magpasalamat sa mga biyaya pinagsaluhan ninyo at ni Nestor. Magpasalamat higit sila sa pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Anawa, ngayon ay lubos niyang makamtan.